Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Mandy's Vlog. Eto, talagang matindi. Mainit na naman ang mga banat sa pagtanggol ng dating Presidente Digong dito sa kanyang kaibigan na si Kibuloy. May maniniwala pa ba dito? Hindi pabor sa pagsilbi ng warrant of arrest itong dating Presidente Digong. Overkill, kinondina ang ginawa ng PNP, CIDG kasama ang SAP, diyan ho, sa pagsilbi ng warrant of arrest. At siyempre, sinisisi sa dating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ang lahat. Nako po, ay matindi. Matinding nananaginip na naman ito ng gising si Digong. At mukhang malusutan. Ni Kibuloy. Itong PNP SAP. Marami ng huli. Napaligiran ng helikopter. Napaligiran ng PNP SAP, CIDG. Bakit nakalusot itong si Kibuloy? Saan ang problema? Sa PNP ba? O may nagbigay ng proteksyon kaya nakalusot? Mga kaibigan, iyan pong lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan! Pampagana! Shout out po sa lahat. At ito po ang una nating talakayin. Bigyan ng konting komentaryo. Buhat dito sa pinalabas na statement ho ni dating Presidente Digong. Samahan niyo po akong pakinggan, panoorin. At nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. Heto po. Former President Rodrigo Duterte strongly condemned the use of excessive force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo Kibuloy on Monday, June 10, 2024. Ano nirereklamo dyan, Digong? Ano ang nirereklamo mo diyan, Digong? Para kang bata na umiiyak? Tumatanda ka ng paurong. Ang kaalaman mo ay lumiliit. Ay dapat alam mo ito. Ay wala nga pwedeng humarang sa legal na pagsilbi ng warrant of arrest. Diyan ho, sa naganap kahapon, anong June 10. Ba't pinagpuputok at iniiyak mo? Digong, ay itong ika nga po kinukundina mo. Ay ibig sabihin, ay hindi ka pabor, at mayroong hindi karapat-dapat na nangyari. Naku po. Ano ang napasok sa utak mo? Alam ko naman, pansariling interest. Para nasasabi mo yan. At nang sa ganung patuloy na mabigyan mo ng proteksyon, itong iyong kaibigan na si Kibuloy, na may utang na loob ka din, alam po ng lahat yan. Sa pamamagitan po niyan ng inyong pagkakaibigan, at utang na loob ay nagagawa mong ipagtanggol kahit alam mong baluktot ang iyong sinasabi. Ay maliwanag po diyan ng court ang nagbigay ng legal na pag-aresto dito kay Kibuloy na dapat sundin. Walang sino mang makakaharang diyan sa pag-aresto. Instead, kung nakakuha po kayo ng TRO. Ay, huwag na natin pag-usapan yung mga yon. Yung mga legal na proseso, baka tayo mawala pa. Dito sa ika nga po yung ating pagtatalakay, baka tayo kulangin sa oras. Ituloy po natin. I strongly condemn the use of excessive and unnecessary force in serving the warrant of arrest for Pastor Apollo Kibuloy of the Kingdom of Jesus Christ
by police officers who are not even from Davao City. Aba, ay matindi. Talagang patuloy ang pag-iyak nito si Duterte. Inaano ba si Kibuloy? Ba't sasabihin mong unnecessary? Naku po, ay dapat nga diyan sa mga umaaresto. Ay inaresto din itong mga membro ng KOJ na humaharang. Ay ang dami nga nagsasabi that is obstruction of justice. Ba't pinagbigyan pa rin mayroon pong inaresto lang, yun talagang itong may hawak at may dalang mga itak. Ba't yung mga humaharang, yan po ay talagang illegal. Walang karapatan humarang. Ang sino man kapag mayroong proper na pagsilbi ng warrant of arrest. Ay proper naman ang pagsilbi ng warrant of arrest. Hindi na dapat ito i-discuss sa iyo, Digong. Dahil ikaw ay naging presidente. But ang nangyayari po ngayon, kaya ka nagkagaganyan na sinisisi mo ang mga PNP, sinisisi mo ang pamahalaan dahil sa inyong pagkakaibigan na ang tama ay binabaluktot mo. Gabi na yan. Dahil ikaw ay gusto mo na sirain itong si Bongbong Marcos. Lahat ng galawan sa pamahalaan na tama ay binabaluktot mo para kayo ang maging tama. Yan po ang katotohanan. Ituloy po natin. Nasa na tayo? This incident occurred when the police worship in school premises, which is absolutely unacceptable. Hindi katanggap-tanggap. Dahil malapit sa school? O dahil ika nga religious group? Hindi dapat gawin. Walang exempted! Tandaan mo yan. Dating Presidente Digong. Lalo't lalo na nasa kanyang pagsilbi ng legal ng warrant of arrest. Walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar. Tandaan mo, isaksak mo sa Ocote, dating Presidente Digong. Alam nyo, parang parang bata ginagawang gago ginagawang gago ang taong bayan, ginagawang gago ang mga kapulisan, mga kaibigan. Dito sa mga sinasabi niya, may sinasabi bang unacceptable dahil na malapit nga sa premises ng school. Naku po. Kaya pala nagtatago di umano diyan sa malapit sa eskwelahan at ika nga po'y ginagamit na human shield itong kanyang mga tagasunod dahil ang paniniwala ni dating Presidente Digong, dahil ang paniniwala nitong si Kibuloy ay hindi masisilbihan ng warrant of arrest. Kaya pala, nasabi niya, unacceptable. Ayun pala ang paniniwala nila kahit saan lugar magpunta, walang pinipiling lugar kung gusto mong isilbi ang warrant of arrest. Ituloy po natin. Will this overkill be the trademark of this administration? Talagang pinagbintang pa sa ating pamahalaan ang ika nga po'y overkill. Will this overkill be the trademark of this administration? Overkill daw, mga kaibigan, mga mahal kong taga-subaybay. Mga biktima! Biktima ng ejike. Magsalita po kayo. Tama po ba ang sinasabi nitong dating Presidente Duterte? Well, this overkill by the trademark of this administration. Overkill daw po ang nangyari diyan po sa pag-aresto dito po kaya Kibuloy na hindi naman po na-aresto. Hindi natin alam kung nakatakas yan o pinatakas. Mga kaibigan, ay alalahanin mo. Dito pa lang kayo umiiyak, Digong. Sa ika nga po pagsilbi ng warrant of arrest na para kang takot na marami nakapalibot na PNP SAP, marami nakapalibot na CIDG, PNP at iba pa na kanilang kasama sa pagsilbi ng warrant of arrest. That is normal. It's tatak mo sa kukutin mo. Dating Presidente Digong, lalo't lalo na itong
sinisilbihan ng warrant of arrest, ay inamin niya na lalaban siya at hindi magpapahuli ng buhay. Iya po ang mga binitawan na salita ni Kibuloy noon siya ay nagbigay ng voice record. At siyempre mayroon siyang mga tagasunod na actual video na nakunan na mayroon mga dalang pamalo at itak. Dapat lang ganyan. Magpalibot na mga ganyang ika nga po sinasabi mo overkill na. Lalo't matunog ang duda ng bayan na di umano ay mayroon ditong mataas na dating pinuno ng bansa na nagbibigay ng proteksyon na ikaw di umano ang tinutukoy dating Presidente Digong. Dapat lang. Kulang pa yan. Dapat nga lahat yan ng halos kalahati ng mga pinadala para lalo kang umiyak. PNP, sundalo, dapat nandyan din na lalo kang umiyak. Di ba mga kaibigan nagtatrabaho ng proper ang PNP, nagtatrabaho ng proper ang ating administrasyon, kasalukuyang Pangulo, ay binabaliktad doon ito ang pangyayari. Sino ang matutuwa sa inyo? At tayo po ay hindi nagagalit, nagpapahayag lang po tayo na ika nga po ay kung ano ang ating public opinion dito. Kung malakas ang boses po natin dito, that is normal. Biglang being my identity, sarili kong identity, na nagbibigay ng komentaryo po. Normal po hindi po tayo nagagalit, mga kaibigan. Tuloy natin. Kukulangin tayo sa oras Nasaan na? When dealing with individuals who are, nasaan na? The rights of Filipinos when, nasaan na? How can administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated. Ako natatawa habang binabasa ko ito, mga kaibigan. Dahil may nabanggit siya dito, bilisan ko na kulangin tayo sa oras, na prevention of the constitutional rights of our Filipinos. How can this administration guarantee the preservation of the constitutional rights of our Filipinos when even the most fundamental of these rights are being trampled upon and blatantly violated? Talagang buti pang urukan, hindi plastic yung iba. Ito talagang plastic ang pinagsasabi. Lumalabas tama na mayroong constitutional rights na saan hinahanap, saan pumapasok doon. Yung bang pinagagagawa mo na marami mong pinapaslang di umano ayon sa lumalabas na investigasyon dito sa libo-libo na pinapaslang mo di umano nung panahon ng kasagsagan ng tukhang. Dapat tinanim mo sa iyong puso at isipan yan tinatawag na ika nga po constitutional rights of our Filipino peoples. Fellow Filipinos. Naku, matindi ito. Harap-harap binubulaw tayo nito, mga kaibigan, si Digong dito sa kanyang statement na ito hindi po kapani-paniwala, minamind condition ang taong bayan, ang pag-iisip ng taong bayan nang akala po niya ay may maniniwala po sa kanya. Ang lakas magsabi nito sinasabing mga constitutional rights. Bakit mo pinapaslang, tinaniman, nanlaban di umano, pinakitil ang buhay nitong libo-libo na biktima ng human rights dito sa Uplantukhang nung kasalukuyang ikaw ay nanunungkulan pa na dating presidente noon. Nagtatanong lang po ako. Dahil ito sinasabi mo Sa sinasabi mo, mukhang hindi po related at takma sa mga sinasabi mo. Dito sa pag-aresto, na pagsilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy, na kinukundi na mo, overkill. Overkill yung ginawa mo dati. Dating Presidente Digong, nasa ng overkill dito na umiiyak ka? Wala, gawa-gawaan mo na naman yan. Nanggugulo ka Imbis na pasukuin mo